Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayon pong Monday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ang ating matutunghayan buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ngayon po ay January 13, 2025. At kahapon po, kung nandoon kayo sa ating pananambahan, ay tinalakay natin ang ating mga sakramento, ang sakramento ng binyag at sakramento ng banal hapunan. So ang sakramento po ay nag-i-invite sa atin upang magkaroon tayo ng banal na pamumuhay. Kaya naman sa umagang ito, ang ating tatalakayin ay may pamamagat na maging banal kayo tulad ng Diyos. Ang text po natin ay makikita sa unang Pedro chapter 1 verse 18b to 19. Ganito ang sinasabi: ang pinangtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na masisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. So ano po ba ang mga katangian bilang mga lingkod ng ating Panginoon upang tayo magkaroon ng banal na katulad ng ating Panginoong Diyos? Una, ang taong banal ay obedience to the truth. Lagi siyang sumusunod at hawak sa katotohanan. Nangangahulugan man ito ng kanyang discomfort o risk sa kanyang buhay. Sa ngayon, laganap sa ating lipunan ang kasinungalingan, kung kaya't may mga pagkakataong pinaghihinaan ng loob ang marami, sapagkat tila ang kasinungalingan ang nangingibabaw at naghahari. Ngunit para sa isang taong banal, truth will always prevail because of his faith in Jesus. At ang katotohanan ang nagpapalaya sa kanya. Ang isang taong banal will never compromise the truth because it means compromising his faith. Pangalawa, ang taong banal ay deeply in love with others. Sa Diyos, ang tanging motibasyon na katanggap-tanggap ay ang motibasyon of love. Kahit ibigay natin ang ating buhay sa iba, kung hindi ito act of love, wala itong kwenta sa paningin ng Panginoon. Banal tayo kung laging nangingibabaw sa atin ang pagmamahal sa kapwa kaysa pagmamahal sa sarili. Pangatlo, ang taong banal ay na born again through God's Word. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Wika sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay mga talim. Ito'y tumatagos maging sa buturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng buto at ng kaalamnan at mga isipan at binabalak ng tao. Tanging ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito'y napapanaligan. Maaari tayong baguhin ito kung ang ating paniwala ay isang taong banal ay binago ng salita ng Diyos. Mayroon na siyang bagong pamumuhay, bagong pagkatao, bagong pag-iisip, bagong pangarap, bagong musika. Kaya nga sa umagang ito ng ating morning devotion, nawa ay nakita natin yung nais ipahayag sa atin ng ating Panginoon. Maging banal tayo katulad ng Diyos, dahil ito ang nais niya sa bawat isa sa atin na kanyang mga tagasunod, upang ang Diyos ay patuloy na malugod, magalak sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Muli ay nakanig ka namin sa pamamagitan ng isa na namang edisyon ng morning devotion na ito. Salamat po Panginoon sapagkat naritong muli ang iyong mga anak. Patuloy na nakikibahagi, nakikiisa sa aming morning devotion.
Devotion. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Nawa ang bawat morning devotion na kanilang napakikinggan ay tumimo sa kanilang mga puso't isipan upang maging pagkain ng kanilang espiritual na pangatawan at magamit nila sa kanilang paglilingkod sa iyo. Salamat din po sa lahat ng iyong mga anak na nagre-render ng kanilang morning devotion. Pagpalain niyo po sila at nawa ikaw ang patuloy nilang makita, mahayag at maramdaman sa kanilang mga buhay. Ngayon pong 2025 ay patuloy kami maglilingkod sa iyo na may katapatan. Patuloy ko pong pinagpipray ang lahat ng mga plano, naisin ng iyong iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Lalo na po ang inilagay mo sa aming puso, ang pagpapaayos, pagre-renovate, pagpapagawa ng kanyang sanctuary. Tulungan niyo po na maisagawa namin ito sa tulong mo at mai-provide ang lahat ng aming pangailangan. Tulungan niyo po na muling maranasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya sa aming mga buhay. Huwag niyo po kami iiwan, huwag niyo po kami pababayaan sa kabuuan ng araw na ito. Samahan niyo po kami at lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito ay ikaw po ang kanilang maramdaman, makita, mahayag sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ngayong Monday morning, January 13, 2025. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa patuloy na panonood sa amin, at patuloy nga po tayong magkita-kita every Monday, Wednesday, and Friday. At patuloy nating maramdaman ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga aral, ng mga devotion na ating napakikinggan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!